Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at may isusuot dito sa ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ng 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang aking daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa linggong ito, araw ng Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, 8 days
since we celebrated the great feast of Easter. At sa ikawalong araw ng Pasko ng Pagkabuhay, itinalaga ni Papa Juan Pablo Ikalawa na ang araw na ito ay maging kapistahan ng Divine Mercy. At para sa atin, magandang pagnilayan, no? Yung salitang awa. Kung maalala ho ninyo, noong 2016, si Papa Francisco ay tinagubilin at tinalaga na ang taon na yon ay maging hubileo ng awa. A extraordinary jubilee for mercy. At nung tinanong siya bakit niya naisip iyon, ang sabi niya ay because the church needs mercy right now. Hindi lang para tumanggap ng awa. Yun kasi agad yung iniisip natin. I am in need of mercy and I want to receive mercy. Minsan, gusto natin, we are on the receiving end. Pero ang paalala niya rin sa atin, na sana sa pagtanggap natin ng awa, tayo rin ay matuto na maging maawain sa kapwa natin. Maging larawan at mukha ng awa ng Diyos. Dahil ang pinagagalingan natin, yung karanasan na tayo ang nakaranas ng awa. Kaya maganda rin paalala sa atin sa kapistahang ito na tayo bilang mga Kristiyano, lumalapit sa Panginoon, humihingi ng awa sa Kanya. At ang Diyos, hindi tayo tatalikuran. Kung tayo'y buong pusong lumalapit sa Kanya, tayo'y buong puso nagsisisi sa ating kasalanan, kaawaan niya tayo. Kahit na yung puso na tila'y matigas, gagawa ang paraan ng Panginoon para lamang yung taong yon makatikim ng awa. Kung titignan natin yung ebanghelyo natin, nung si Jesus ay muling nabuhay, siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad. At balikan natin ano nangyayari dito sa ating ebanghelyo. Anong ginagawa ng mga alagad? Sila ay nagtatago. Nakapinid ang pinto dahil sa takot sa mga Hudyo. Kung babalikan din natin, iniwan din nila si Jesus. Dahil sa takot nila. Si Pedro, 3 beses itinatwa si Jesus. Pero nagpakita si Jesus sa harapan nila, anong bungad ni Jesus? Ang bungad niya, sumainyo ang kapayapaan. At doon pinapakita ni Jesus yung awa niya eh. Ang unang bungad niya sa kanyang mga alagad, sumainyo ang kapayapaan. Siguro kung tayo yung nang iwan sa'yo, yun ang tatwa sa'yo, sasabihin mo, eto na. I'm back. Ano tingin nyo? Hindi eh. Ang ginawa ni Jesus, ang binigay niya sa kanyang mga alagad, kapayapaan. At hindi pa nakontento si Jesus doon. Hiningahan niya ang kanyang mga alagad at sinabihan niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Maganda rin para sa atin, bilang Kristiyano, sa pagninilay natin ito, para sa atin,
madaling manakit. Madaling magbitaw ng mga salita na mananakit ng kapwa natin. Madaling magmukhang kawawa para kaawaan ka ng tao. Isang salamin-salamin din tayo. Pinapakita sa atin ni Jesus na tayo'y nangangailangan ng awa. Oo. At ang Diyos hindi pagkakait sa atin ng awa kung tayo ay lalapit sa Kanya at magbabalik loob. Dahil ang Diyos naghihintay lang naman sa atin eh. Hinihintay ang pagbabalik natin. Hinihintay niya ang pagbabalik loob natin. Hinihintay niya na talikuran natin ang kasalanan at lumapit sa Kanya. Dahil matindi ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Higit pa sa iniisip, higit pa sa inaasahan natin. Because the love of God for us is so great, His mercy is also greater. Pero hindi lang ho tumitigil yun doon. Bilang nakakatanggap ng awa ng Diyos, sana ako din, ibahagi ko rin yung awa na ito sa kapwa ko. At yun siguro ang mission natin. At marahil ay pwede nating maging inspirasyon sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. At hindi ba ito rin ang direksyon na tinuturo sa atin ni Papa Francisco? Na sa pagtanggap natin ng awa, tayo rin sana ay maging mukha ng awa sa kapwa natin. Sa pagtanggap natin ng awa ng Diyos, sana tayo rin ay matuto maging maawain sa kapwa natin. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, sana ganoon din tayo kahandang magpatawad sa kapwa natin. As I receive God's mercy, I am invited to be merciful to others. At ang taong mahabagin, marunong umunawa. Minsan sabi, Father, ako na lang ba ang uunawa ng uunawa? Napagod na ako, Father. Pwede bang ako naman ang unawain? You cannot control others. But you can control yourself. Diba? You cannot control others. But you can control how you will respond to things around you. Kaya maganda. At yun yung kontrolado natin, sarili natin eh. Kaya maganda rin, tayo ang unang umunawa. Dahil ang taong marunong umunawa, inuuna ang awa. Ang taong marunong umunawa, inuuna ang awa. Kaya sana yung pagdinilay natin ngayon, hindi lang sana siya maging pag-iisip lamang. Sana sa buhay natin bilang Kristiyano, tayo ay nagiging mukha ng awa ng Diyos. Sana sa paglilingkod natin, lalo na ho sa mga naglilingkod dyan, kayo ang mukha ng awa ng Diyos sa mga piligrino at deboto nagtutungo dito sa dambana ng Poong Nazareno. Kayo ang mukha ng awa. At sa mga deboto na tungo dito, alam ko na isusumpungan ng awa ng Diyos. Kaya lumalapit tayo sa mukha ng Poong Nazareno, sinasabi natin, kaawaan mo kami. At ang Diyos hindi ipagkakait sa atin yon. Kung buong puso tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, God is not stingy, hindi siya kuripot sa kanyang awa.
At sa pagtanggap sana natin ng awa na ito, tayo rin ho sana ay maging maawain sa kapwa natin. Maging maawain tulad ni Jesus. Pinakita niya sa atin ang halimbawa. Ang imbitasyon sa atin ngayon, sumunod sa awa ng Diyos. Unahin ang awa. At ang daan sa pag-una ng awa natin sa awa ay ang daan tungo sa pag-uunawa sa kapwa natin. Understand where that person is coming from. Understand that pain and problems that person is coming from. Minsan, hindi natin alam ang kwento ng bawat isa. Di ba? Hindi natin alam, baka may pinagdadaanan pala yung katabi mo. Hindi mo alam anong kwento niya. Hindi mo alam anong binibitbit niya. The best thing that we can do, umunawa dahil inuuna natin ang awa. Dahil una nating natanggap ang awa na ito mula kay Jesus. Amen.